Magandang umaga po muli sa ating lahat. Yes. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga, kanina ay nagpa-exam si Sir Paul. Talagang nakita natin na lahat ay nakikinig. At dapat lang naman na talaga alam natin ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Kaya salamat sa kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo kasi ay 22. Tayo po at ang pinakamarami sa pinaniniwalaan sa mga reliyon. Karamihan 13, meron at ang 15, pinakamataas na yun. 15. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang kami Panginoon makapag-aral ng salita. Salamat Lord sa wisdom na binigyan mo sa bawat isa sa kalakasan. At Lord, dalangin ko Ama kung mayroon mang Panginoong may karamdaman o may nararamdaman sa mga oras na ito, Lord, pagalingin mo. Salamat Lord, inatan mo rin Panginoon yung aming mga kabataan o bata Panginoon doon sa kanilang pag-aaral Panginoon sa kanilang Sunday School. Salamat Panginoon, dalangin ko rin yung mga salita Panginoon ay basbasan mo Panginoon kung ito Panginoon magsilbing lakas sa amin Panginoon, magsilbing buhay sa amin. Lord, salamat po Ama. Palain mo kami Panginoon at ako Lord bilang ikot mo, tulungan mo ako nito yung mga ibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Salamat Lord, kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Ang ating pag-aaralan ngayon, paano mo pangangalagaan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung ating connection sa Diyos, paano mo natin ito mapapanatili? Parang sa pagmamahala ng isang pamilya, paano mo mapapanatili yung simula ng pag-iikasal, yung pagmamahalan, yung inyong relasyon, yung talagang connection nyo sa bawat isa. Napakahalaga po nun. At lalo tigit sa Panginoon na talagang kailangan po na meron tayong ginagawa para manatili ang ating connection sa Panginoon. At nandun palagi ang ating pagsunod at yung connection natin ay hindi nawawala sa Panginoon. Napakahalaga po na mapanatili natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Paano mo mapangalagaan ang iyong pananampalataya sa Diyos? Napakahalaga po nun kasi ang ating po paglilingkod sa Panginoon, ito po ay pinaka-number 1 kailangan natin sa ating mga buhay. Gusto ko lang pong ipanood yung isang video na natuwa ko ito na napanood ko yung relation nilang dalawa kung paano niya nagagawa yung mga bagay na itinuro sa kanya ng kanyang amo. Salamat sa Panginoon. Panoorin po muna lang. Your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. What a feeling! Hallelujah.
Napakagandang tingnan di ba, ng kanilang relasyon ng dalawa, di ba? Nakakita ko, sabi ko parang kahawig ng aso ni Dudoy. Yung naalala ko yung aso namin si Bila na talagang umiyak din ako nung hindi mawala. Talagang kita mo, di ba, kung titignan mo parang talo pa niya ang tao. Napakagaling niya, ano yung kanilang, isang ganun lang, alam na niya kung anong gagawin niya. Sa atin po, sa relasyon natin sa Panginoon, mayroon pong binigay ang Panginoon sa atin ang kanyang salita. Na pag ito po ay ating binabasa, alam natin kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. At magagawa natin yung napakagandang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Dahil napakalapit po natin sa Panginoon. Ang relasyon natin sa Diyos ay hindi po malayo, kundi talagang napakadikit po. Kaya nga, mapapangalagaan natin ang ating pananampalataya sa Diyos pag tayo po ay laging nakakunik sa Kanya. Napakahalaga po na alam natin kung anong dapat natin ginagawa. Yung aso, sinyas lang ng kanyang amo, alam niya yung gagawin niya. Talagang parang baliwala yung pagod, no? Grabe, sabi ko, nung mapanood dito, sabi ko, grabe yung kanyang bilib ako dun sa trainer mo. Napakagaling. At wala pong ibang magaling kundi ang ating Panginoon. Pag sinundan po natin ang kanyang sinasabi at ang kanyang mga salita, tayo po ay mananatili sa ating pananampalataya at ang relasyon natin sa Panginoon ay mananatili po. Wala pong makabubuwag, walang makasisira sa relasyon natin sa Diyos. Napakalapit po natin sa Panginoon. Yung mga ating pong napakailangan pagkakaloob ng Diyos sa atin. Yung mga lahat ng bagay na mga ninanasa mo o mga pinapangarap mo ay mangyayari at mangyayari yan. Kaya salamat sa Panginoon. Dapat po alam natin kung ano ang unang hakbang. Ano ba yung unang hakbang na dapat natin ginagawa para manatili ang ating pagmamahal sa Panginoon at talagang ang kanyang kautosan ay ating masundan. Ang sabi po sa Marcos 12, chapter 12, verse 30, sabi po dyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas. So ang lahat po ay dapat pala ialay natin sa Panginoon. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, at buong, sabi niya, buong lakas. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip, at buong lakas mo. Lahat po ba tayo nagmamahal sa Panginoon? Amen. Lahat po tayo, alam natin, bawat isa sa atin, alam natin na tayo ay nagmamahal sa Panginoon. At yun po ang number 1, napakahalagang koneksyon natin sa Diyos kasi wala pong iba, sabi nga ng Panginoon, magawa mo ang lahat, ngunit magawa mo man ang lahat, ngunit wala kang pagmamahal, wala rin. Useless ang lahat. Napakahalaga po ng pagmamahal. Bakit po nananatili ang relasyon ng isang mag-asawa? Dahil po sa pagmamahal. Pag wala na pong pagmamahal, maghihiwalayan. Tandaan niyo, isang bagay, dalawang tao na wala ng pagmamahal sa isa't isa, hindi po yan nagtatagal at naghihiwalay. Kaya napakahalaga yung pagmamahal natin sa Diyos na atin pong itong ipadama. Iparamdam natin sa Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. At ito po ay hindi lang sa mga bagay na pwede mong makita. Dapat ito ay ginagawa po natin. Dapat ginagawa natin yung mga gusto ng Panginoon. Yung pagmamahal natin ay pinakikita natin. Hindi mo piling sabihin na, Ma'am, mahal na mahal kita. Mahal kita, Ma. Sabihin mo sa mga gulang mo, mahal kita. Pero, hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga utos. Lagi kang wala pag hinahanap ka niya. Mahal kita. Tatay, mahal na mahal kita. Pero, minsan hindi mo siya dinadalaw. Hindi mo lang binibigyan ng halaga. So, ang pagmamahal po ay hindi lang binibigkas. Hindi lang ito sinasambit o sinasabi, kundi ito ay pinakikita. Dapat nakikita sa atin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Maging sa relasyon natin bilang mag-asawa o anong relasyon bilang mag-ama, magkapatid, nakikita po yan sa gawa. Hindi mo wala sa isip ko yung magkapatid na nagkaroon sa kanila ng bagyo, sakuna, at sabi ng kapatid niya, ano ba yung nangyari sa aking kapatid? Ito malayo ang distansya ng kanilang tahanan. Sa gitna ng dilim,
Naglakad yung isa at may daladalang pagkain. Doon sila sa kasasabihan, bigla siya may nakabanggang tao. Sabi siya ito, sa dilim, talagang madilim, nagkakilala sila. Kuya, ikaw pala yan. Saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta ako sa inyo, magdadala ako ng pagkain. Kasi baka ako hindi ka nakapagluto, baka nagugutom ka na. Ako ganun din, pupunta ako sa inyo eh. So nandun yung pag-aalala. Nandun yung pagmamahal nila sa isa't isa na talagang hindi mawala, hindi matanggal yung pagmamahal na yun. At maganda ang kanilang relasyon. Tandaan ninyo, lagi kong sinasabi, na pag tayo ay nasa Panginoon, kung mayroong problema sa lugar na yan, walang ibang kukunin ang Diyos dyan, kundi ikaw. Ikaw ang iingatan ng Panginoon. Ikaw ang kanyang ipagtatanggol. Lagi siyang nasa iyo at hindi kanyang pababayaan. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay naghihirap, nagsasakripisyo. Hindi yun ang plano ng Diyos sa atin. Laging ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak ay napakaganda po. Amen. Yan po ang laging gusto ng Panginoon sa atin. Tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya at talagang masagana sa mundo ito. Napakahalaga po na mahal natin ang Panginoon. Yan po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Pag mahal mo ang Diyos, nagagawa mong lahat yung mga bagay na gusto ng Panginoon. Nakakapagbasa ka ng kanyang salita, nakakapanalangin ka, yung mga bagay na gusto ng Panginoon, lagi mong priority. Binibigyan mo ng time yung mga bagay na gusto ng Diyos ay pagawa sa atin. Yun po ang pagmamahal natin sa Panginoon, ipinakikita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi pwedeng salita lang, sasabihin mo, mahal ko ang Panginoon. Kailangan po natin ipadama ang pagmamahal natin sa Diyos. At yun po ay pwede natin gawin. Pwede natin gawin. Kasi ang Panginoon po ay magagawa niya ang lahat sa atin. Mabibigyan niya yung lahat ng mga bagay na gusto natin pag tayo po ay malapit sa Kanya. Mahalin natin ang Diyos ng higit sa ating buhay. Kaya sabi nga ng Panginoon, hindi kayo pwedeng maglingkod sa akin. Kung mahal niyo ang inyong magulang, kapatid na babae, kapatid na lalaki, nanay, tatay ng higit sa akin. Kasi alam ng Diyos na pwede mo siyang iwanan pag mas mahal mo ang iyong pamilya. Pwede mong sabihin, ay Lord, hindi muna ako mag-church kasi may lakad kami ng aming pamilya. Meron kaming mahalagang lakad at meron akong importanteng pupuntahan. Pero tandaan mo, pag inuna mo ang Diyos, kung ano man yung lakad mo na yon, tutublihin mo ng Panginoon. At iingatan ng Panginoon yung pamilya mo na gusto mong ingatan. Kasi pangako ng Diyos, pag inuna mo ako anak, ibibigay ko ang lahat ng pangailangan mo. So tayo ay nagmamahal sa ating pamilya, pag inuna natin ang Panginoon, tiyak po, uunahin din ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Yun po ang aking hinahawakan palagi. Laging nandun ako kasi dapat tayo ay nabubuhay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Gaya nung exam kanina sa 22 tenets natin. Dapat tayo ay nabubuhay sa pananampalataya sa Diyos. At yun pong pananampalataya na yun ang magdadala sa atin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pagsunod natin sa Diyos. Yun po ang napakahalaga. Sabi ko nga, Lord, bigyan mo ako ng maraming time, Panginoon, para yung mas tumaba pa ang time ko para sa iyo, Panginoon. Sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, para matupad ko, Panginoon, yung mga pangako mo sa akin. Yung pagmamahal natin sa Diyos, yan po ang una natin dapat ginagawa. Mahalin natin ang Panginoon. At ang pangalawa po, sa Matthew 26 verse 41, sabi po dyan, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang Panginoong Hesus po nagsabi niyan. Ang panalangin po ay nakatutulong para sa mga tamang desisyon. Pag tayo po'y naguguluhan, tayo po ay manalangin. Pag tayo po ay nanghihina, yan po ang ating dapat unang ginagawa. Dahil yan po ang makatutulong sa atin para tayo ay makapanatili sa Panginoon sa ating paglilingkod at ang ating lakas ay masustain para mapagtagumpayan natin ang tukso. Ang lahat po ng mga bagay na yan ay kaya natin pagtagumpayan pag ang Panginoon po ay nasa atin at mahal natin siya.
Bibigay ng Diyos ang tagumpay sa ating buhay. Sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Pag nagkukulang po tayo sa pananalangin, hindi tayo nakakapagbantay, mapapansin mo, mahuhulog ka sa patibong ng kalaban. Dapat lagi po tayong nakabantay. Lagi tayong nakikiramdam. Ano ba ang dapat natin ginagawa? At pag mahal natin ang Diyos, magbibigay ng Panginoon sa iyo ng kaalaman kung paano mo magagawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Yan po ang makatutulong sa atin, sa ating mga desisyon. Pag tayo nagdidesisyon, huwag muna tayo magdesisyon. Sabi nga ng Biblia, kung ikaw ay tuwang-tuwa, huwag ka muna magdesisyon. Kung ikaw naman ay nalulungkot, huwag ka muna magdesisyon. Manalangin muna tayo sa Panginoon. Manalangin muna tayo kung ano dapat natin gawin. Kaya nga yung isang gawain, pag pinapanalangin, ay lagi din matagumpay. Kaya nga tayo, yung sa October, noong nakaraang mga linggo pa, inumpisa na natin ang pananalangin. Araw-araw, pinapanalangin natin sa Panginoon na maging successful yung gawain natin sa October na dito sa ating lugar. So, ipinapanalangin po. Dapat po, manalangin tayo dahil yan po ang magiging susi sa tagumpay ng ating mga gustong gawin. Tayo po lagi ay manalangin para hindi tayo mahulog sa tukso. Marami pong tukso na piling sumira sa ating buhay. Kaya kailangan po natin itong mapagtagumpayan. Diba? Sabi ko nga, ang mundo ay talagang hindi po ito basta-basta. Dapat po ito ay ating mapagtagumpayan. Naalala ko na yung nabasa ko dito sa Puerto Princesa na sinusundan ko ng tricycle. Ang nakalagay doon sa likod niya, yung uso pa rin yung malalapad na nakalagay doon, utokso, laruin mo ako. Hindi na utokso, layuan mo ako. Utokso, laruin mo ako. Baga yung tayo po dapat ay lumayo sa tukso. Hindi mo pwede sabihin ang tukso ay lumayo sa'yo. Kasi hindi yan lalayo, kaya nga tukso yan eh. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang umiwas. Matuto tayong umiwas. Kung ano yung kahinaan mo, umiwas ka. Kung mahina ka sa yung parang laging nangangati yung lalamunan mo pag hindi ka nasasayaran ng alkohol, umiwas ka doon. Pag mayroong mga kabarkadang ganun, umiwas ka para hindi mo yun magawa. So tayo po ang umiwas sa tukso para ang ating pong espiritu ay maging malakas. Pag mahina ka sa chicks, huwag kang maglalapit sa chicks. Kasi baka matukso ka. Kung saan ka mahina, doon ka umiwas. Kung saan ka mahina, doon ka umiwas. Kung mahina ka sa pera, at madali kang suhulan para makagawa ka ng hindi mabuti, ay iwasan mo yun. At ang makagagawa nun ay ang taong nananalangin. Lagi po tayong manalangin. Yung mga bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan, idulog natin sa Panginoon. Kung tayo nagkukulang ng time, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ako ng time, Lord, sa pananalangin. Napakahalaga po, ito po ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Dahil mahina po ang laman. Ngunit ang Espiritu po ay laging nakaprepare para tayo ay tulungan. Kailangan po natin mapanatili yan para ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon ay manatili po na ating po ito nagagawa. Para sa mag-asawa, pag tayo po ay laging magkasama at laging nag-uusap, nagkikwentuhan, hindi po makakalapit ang tukso. Kaya nga kami mag-asawa, hindi kami natutulog ng hiwalay. Kahit na galit, magkasama pa rin. Kahit na galit, talikuran sa una, maya-maya, okay na, magkaharap na. Pero kung matutulog ka, magkalayo kayo, ay hanggang bukas, baka masama pa ang loob ng isa't isa. Dapat maayos. Kahit galit, na namin yun na kahit mag-away pa kami, ay sa paggabi, pagkatulog namin, dito siya nakahiga, pero galit. Pero nakahiga siya, nakayakap, galit. So, ibig sabihin, kahit na mayroong galit, pero nakikita mo, nararamdaman mo yung pagmamahal. Nararamdaman mo. At pag umaga, okay na. Wala nang galit. Yun po ang napakahalaga na dapat po malapit tayo sa Panginoon. Meron man tayo minsan nagtatakbo tayo, pero lagi mong yakapin ng Diyos. At magkakaroon ka ng napakagandang relasyon sa Panginoon at pagpapalangin ka ng Diyos.
At ang isa pa po makatutulong sa atin para manatili ang relasyon natin sa Panginoon, ang sabi po sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ito po pala ay isang paraan ng pagtagumpay natin sa buhay at paghakot ng kayamanan mula sa Panginoon. Ang pagbabasa ng kanyang salita, ito po ang ibig natin gawin. Ito po ay isang paraan para po tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon at mangyari at magawa ng Diyos yung gusto niya sa atin. Kasi po pag nagawa natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon, mangyayari po at mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin. Sa mga bagay po na ating ginagawa, lahat po ng yan, mayroong pamamaraan ng Diyos. Mayroon po siyang salita at mayroon po siyang isang katotohanan ating sinusundan. Pag ito po ay ating pong nagawa, yung sinasabi ng kanyang salita, makakamit natin at makakamit natin ang tagumpay na gusto natin makamit. Sa pagbabasa ng kanyang salita ay mayroon pong wisdom, karunungan, kaalaman para makamit natin yung kanyang pangako sa atin. Yan po yung mga dapat natin ginagawa. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, pag tayo naguguluhan, pag tayo nag-aalinlangan na, para nanghihina ang ating pananampalataya, magbasa po tayo ng magbasa ng salita ng Panginoon at lilinaw po ang ating kaisipan at magiging maayos ang ating pamumuhay. Amen. Hindi po tayo, kapag ikaw ay galit, tumakbo ka sa kwarto mo, magbasa ka at manalangin para magkaroon ka ng katiwasayan sa buhay mo, sa puso mo, lalo tigit kung ikaw ay nagagalit na. Pumasok ka na sa kwarto mo, manalangin ka at magbasa ka ng salita ng Panginoon para makontrol mo yung galit at mawala. Kasi po tayo bilang tao, mayroon po tayong dalawang uri ng pagkatao sa atin. Pag tayo po ay galit, ang naghahari sa atin ay hindi maayos. Magagawa mo yung mga, di ba, ang taong galit, nagagawa yung mga dapat na hindi niya ginagawa. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, ang nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya wala pong buwang dapat sa ating puso ang galit. Dapat po ay hindi ito sa atin. Kung may galit ka man, dapat mawala at hindi ito manatili. Naalala ko yung isang pastor at saka namatay siya. Sabi nung nakakilala sa kanya doon sa, sabi niya, San Pedro, yung pastor na yan, ang daming nakakilala dahil sa kanya. Magaling siya. Maraming taong dinala niya para manampalataya sa Panginoon. Sabi na nung isang biro, sabi niya, kasi namatay siya na mayroong galit sa puso. Kasi siya ay niloko ng kanyang asawa. Iniwan siya, pinagpalit sa iba. At yung galit na yun ay hindi niya natanggal sa kanyang puso. Hindi po maganda pag mayroong galit. Pag iniwan ka ng mahal mo sa buhay, huwag kang magtampo. Huwag kang masakit pero huwag kang magtampo, huwag kang magtanim ng galit. Kasi magpasalamat ka. Kasi mayroong isang tao na wala sa iyo na hindi ka naman pala mahal. Magpasalamat ka na wala siya sa iyo kasi tandaan mo palagi na mayroong ibibigay ang Diyos na talagang ayon sa kanyang kalooban. Kaya kung meron kang girlfriend, boyfriend, na ikaw ay niloko, magpasalamat ka dahil nawalan ka ng isang manluloko sa buhay mo. Niloko ka, okay lang. Pasalamat ka. Magpalitson ka. Kasi manawalan ka ng isang manluloko sa buhay mo. Lagay mo sa isip po yan kahit siya pa ay gwapo o maganda. Ang lagi kong iniisip doon, pag mayroong maganda akong girlfriend at nag-break kami, iniisip ko, pagdating niya ng 60, pangit naman siya. Kaya nawawala agad. Si Pastora lang talaga ang mahal na mahal. Kaya, salamat po sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos ang tagumpay pag tayo ay patuloy na sa Panginoon dumidikit at lumalapit. Ilalagay ka, sabi nga, hindi mo matatagpuan yung tamang tao ay tamang tao pag hindi ka naka-encounter ng mga maling tao sa buhay mo. Kasi hindi mo alam kung sino yung talagang totoo. Kaya malalaman mo, kaya nga sabi nga ng iba na masabi ng mga nung pangit, sabi niya, magpasalamat kayo sa amin, kayo mga gwapo.
Kasi kung wala kami, wala din kayo. Kaya hindi may i-compare eh. Kung sino sila kung ano. Di ba? Kaya, sabi nga, yung mga taong masasama, yan ay nagiging dahilan din para sa iyong pagbabago. Kasi di ba, pag may mga taong masasama, ay ganun pala nangyayari sa tulad niya. Hindi mo nagagayahin. Kaya yung mga bagay na dumarating, yung mga bagay na mga nakikita mo, pag ang Panginoon po ay mayroong wisdom na ibinigay sa iyo, alam mo ang gagawin. Kaya salamat sa Panginoon, manatili po sa ating puso ang pagmamahal sa Diyos at ang wala pong ibang makatutulong. Sabi po sa Joshua 1:8, basahin natin ang kanyang salita at tayo po ay matutulungan niya. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 4, sabi po diyan, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang nananatili po sa Panginoon, siya po yung pinagpapala. Siya po yung pinalalago, inaayos ng Diyos. Kailangan po natin magawa ito, yung pananatili natin sa Panginoon, kasi po ito yung magpapalago sa atin. Ito yung mag-cultivate, magpapaganda sa atin. I-pruning tayo, tatanggalin yung mga sanga na hindi maayos para tayo ay mamunga. Dapat po tayo ay namumunga. At ito po yung palatandaan ng paglago bilang Kristiyano, yung tayo po ay namumunga. At pag ito po ay nagawa natin, malaki pong pagpapalang ibinibigay ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng reward mula sa Panginoon pag nagagawa po natin itong mga bagay nito. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Sabi diyan, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Pag nanatili tayo sa Panginoon, tayo po ay lalago. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na sana tayo ay magkaroon ng bunga. Kahit isa lang. Mag-disciple ka ng isa at talagang kahit gastusan mo, kung meron kang ng pera, gastusan mo. Ginawa namin yan sa Taytay, kami yan gumagastos sa aming life group. Talagang nag-prepare ako, malayo pa nag-prepare na ako ng pera para gagastusin ko sa aming life group. Para lang magkaroon ako ng life group. Gumagawa kami ng paraan, paramihan kami ni Pastora ng life group noon. Siya ang pinakamarami sa amin, sa buong church na yon. Siya ang pinakamarami kasi ang life group niya ay sobra 20. Kaya kami umabot halos ng 300 doon. Talagang napakarami ng kanyang life group. Taga-munisipyo, karami ang life group niya. Ako pa, kaunti lang yung life group ko. Pero yung mga life group ko, puro may mga trabaho. May kapitan, may mga posisyon. At pag kami nagla-life group, hindi na iwasan na bago kami maghiwa-hiwalay, ay nagbibigay sila sa akin. May mga pabaon sila. Kaya pa nagkikita kami ni Pastora pag uwi sa aming tahanan, pero marami, ang anak po namin maliliit pa. Maliliit pa yan sila. Minsan sinasama namin, minsan iniiwan namin. Ngayon, pagdating sa bahay, ako may pira ang wallet ko, siya wala. Ako, pag gumastos ako ng kaunti, malaki yung bumabalik sa akin, sabi ko, lapitin talaga ako ng pira. Pag kami nagla-life group, ayaw ng mga kasama ko doon sa restaurant na maliliit, gusto na sa malalaki. Sabi niya, Brad, doon tayo sa Sabi ko, mahal ang order doon. Hindi, kami nang bahala. Ay, siyempre ako gusto ko yun. Eh, doon kami nagla-life group. Kwentuhan, mga ganito. Ang hawak ko nun ay parang 7 lang kami. Pero puro mga macho. Talagang makakapalang pulsa. Sabi ko, Lord, talagang pinagpala mo ako, Panginoon, sa mga kasamahan ko. Kaya tuloy na nagkaroon ako ng interest no na sabi sa akin ng ko, tumakbo ka na kaya ng SB. Tuloy na encourage ako, tumakbo nga ako. At sila rin nagbigay tumulong sa akin. Pina-print nila yung aking picture, mga muntik na. Walang walang kampanya, wala. Lang ako, nagpaskilan ng Talagang, sabi ko, Lord, kung sineryoso ko, malamang nanalo, pero hindi pala yun.
ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko nga, doon ko napatunayan na pag sumunod ka sa Panginoon, yung biyaya susunod din sa'yo. Simula noon, hindi na ako nagtrabaho. At lalong lumaki yung kita namin nung ako'y wala ng trabaho. Kasi natuto ako magluto ng mga pagkain. At yun ang dinideliver ko. Pag bago ako pupunta ng church, nag-volunteer na ako sa church. Kasi nakita ko yung pagpapala na ibinibigay ng Panginoon. Sabi ko sa pastor namin, Pastor, magtrabaho na ako dito. Sabi niya, wala kaming budget para sa ano. Sabi ko, okay lang. Doon ako, kada maga doon ako. Nakaupo lang ako dyan kung ano yung pag-uutos sa akin. Yun ang gagawin ko. Pinagawa nila ako ng mesa na maliliit. Halos parang 50 piraso yun. Yun ang nakasikaso ko kada punta ko doon. Pag pupunta ko doon, may dala na akong inilalasyon ko sa mga tindahan. Pag uwi ko, laki ng kita ko. Talo pa yung kita ng tao nagtatrabaho. Hindi na ako, dati nung una kasi, nagtatrabaho ako sa bakery sa gabi, sa araw, namamasada maghapon. Kinukulang pa. Nung nag-concentrate ako sa Panginoon, doon ko na kilala ng tuluyan ng Diyos. Talagang hindi po siya nagkulang kailanman. Yung connection lang po sa Panginoon, pag ako'y nananalangin, naalala ko nun, naghahanap ko ng meron kaming hulugan. Sabi ko sa pinsan ko, pinsan, pera muna ako ng tricycle mo. Magbiyahe ako mga kalating araw. Hindi pa ako nagpapagas, palabas pa lang ako, nabiyahe ako, biglang tumapal doon sa salamin ng tricycle yung 500. Sabi ko, pira ba to? Hindi ang maagaw ko, nakatikip. Nagpreno ko, nagbagsak. Ginawa ng pasahero ko. Pira ito. Binigay sa akin. Sabi niya, libre na kami yan, dahil lang kami sa ospital. Sabi ko, sige. Punta sa ospital, binalik ko na sa pinsan ko yung motor. Sabi ko, hindi na ako mamasadan. Sabi niya, bakit? Dahil kabalalabas ko lang. Sabi ko, may pira na ako eh. May babayad na ako, uwi na ako. Sabi niya, saka nakakuha ng pira. Sabi, tumapal dyan sa salamin mo. Sabi niya talagang grabe yung ano mo eh. Ibang klase ka talaga. Uwi na ako. May bayaran kasi kami nun, parang sa cartoon o ano yun. Padating ko, sabi ni Pastora, saan galing pira mo? Ako, binigay ni Lord. Talagang totoo po na hindi po nagkukulang ang Panginoon. Pag ikaw ay nasa Kanya, kaya nung talagang nagkaroon ako ng pananampalataya na talagang ang Diyos po ay gumagawa sa mga anak niya na tapat sa Kanya. Totoo po na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. At sa pangyayari yun, lalo akong nag-interest na talagang dumikit sa Panginoon. Kaya tinatanong ko yung pastor ko, meron ka ba bang ipag-uutos? Biyahe namin, kasama ko si Pastora na natutumba kami, pabundok. Minsan ka na, sinabihan ko siya, tanong na, kasi hindi ko na, yung kasing gasolin niya doon ng motor na hiniram lang namin. Yung pala, tinalian na ng guma. Nung ako nila, pag hakaw ko, biglang naputol. Si Pastora pala napakabilis, wala na pala sa likod ko, nandun na, nakaupo. Ako na naman natumba. Matutumba na kasi, kaya sabi ko, tumalo na siya. Kasi matutumba na, hindi ko na makontrol, kasi rough road, ahonin pa. Pag tumba ko, hindi na gasgasan yung aking paa. Pero tuloy pa rin. Tuloy-tuloy kami kasi alam ko may naghihintay doon. At pagdating namin doon na kami naghihintay yung mga tao. Pag-uwi namin, ang daming gustong ipadala, hindi na namin madala. Mga pagkain, mga saging, kamuti, lahat. Tapos sabi sa amin, ikaw na magpastor dito. Sabi ko, hindi po pwede kasi ako napag-utusan lang. Ganun po kabuti ang Panginoon. Pupunta kami doon, umuwi kami halos gabi na. At saka talagang yung daan ay talagang magpa-practice ka talaga kung anong klaseng daan talagang hindi ka pwede kumakyat nang nakataas yung paa mo, talagang nakaalalay kasi mga madulas, maputi, nakababa yung dalawang paa mo. Mabuti na lang si Pastora, malaki yung pananampalataya rin sa akin. Kahit na talagang hirap din ang daan namin, pero nakita ko yung suporta talaga niya pala din sa gawain. At pinagpala po kami ng Panginoon. Hindi na ako nakaranas ng kahirapan. Simula nung ako ay mag-concentrate at talagang naniwala sa pangako ng Panginoon. Ibinigay po ng Diyos. Yung mga anak ko na gusto ko high school graduate lang, nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat sila ay nakapagtapos. Si Jojo nag-aaral, first year, isa lang ang pantalon. Pag Sabado nilalaban, pag Lunes, pinupunasan lang hanggang Friday. Nung mag-second year, dalawa na.
Pero lahat sila nakapagtapos. Hindi yan sila, walang paon na yung malaking paon. Wala. Kung magkano lang ibigay namin. At hatid sundo yan sila. Pagkahatid ko, susunduin ko yan sila sa hapon. Lalo pag ginagabi na at sa school pa sila, talagang nandun ako nakaparada na agad ako para hintayin sila. Ganun akong magulang, ganun ako sa kanila magpalaki, ganun ko sila inalagaan. Na talagang sa oras, hindi ako tumutulog hanggat wala sila. Paggabi, mayroong activity sa school, hinihintay ko sila. Alam po ninyo, ganyan ang Diyos pag tayo'y nagmamahal at nagtiwala sa Kanya. Hindi ka niya iiwanan. Kung nasaan ka, nandun siya para ikaw ay alalayan. Hindi ka mababayaan ng Diyos. At doon ko nakita ang pagmamahal ng Panginoon sa aming pamilya na may mga pinagdaanan man, pero lagi kami nagtatagumpay at lagi kami nagkakaroon ng pagpapala mula sa Panginoon. Pag may mga activities sa puerto, hindi kami naiwan. Lagi kaming kasama. Pagdating dito, nakakakain din kami sa mga gandang restaurant. May pira din kami. Pag may pira kami, inuhulog agad namin. May hulugan kami na parang baboy-baboy. Pag may mag-announce na sa church, ay may gawain tayo next month. Saan yan? Sa puerto. Sa puerto. Prepare na agad kami dalawa. Dapat mag-ipon tayo araw-araw ng 100 piso. Ipon kami ng ipon. Kaya pagdating ng araw na yon, meron na kami gano'n. Biyahe na naman kami. Kung saan? Kung may biyahe pa, Manila, nag-iipon kami. Basta meron lang may distansya lang na buwan. Hindi po kami naiwan. Lagi kami kasama. Sa mga seminar, lahat mga seminar sinasamahan namin. Kasama namin yung mga bata, wala kaming iniiwan. Napakabuti po ng Panginoon. Pag tayo po at manatili po ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating paglilingkod, dapat po ay mapangalagaan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon para ang ating pananampalataya sa Diyos, manatili po ito intact po sa ating buhay. Dapat po ganun po tayo magmahal sa Panginoon. At sabi po sa John 14, verse 15, sabi po sa John 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan po ay dapat natin ginagawa. Yan po ang palatandaan ng Panginoon na tayo po ay nagmamahal sa Kanya. Kung sinusunod po natin ang Kanyang mga utos sa atin. Dapat po yung pinagagawa ng Panginoon, dapat yun ang ating ginagawa. Amen. Naalala mo yung isang bata, walis yung tatay niya, sabi niya, anak, magigib ka ng tubig. Kasi pagdating ko, magluluto tayo ng masarap na pagkain. Ang ginawa ng anak, nangahoy. Pagdating doon nung pag-uwi ng tatay niya, sabi ng tatay niya, anak, mag-prepare ka lang sa sahin tayo, may dala-dala na akong panggatong. Tay, marami akong panggatong. Sabi niya nga sa akin tubig, hindi ako umigib. Sumunod siya, pero iba yung ginawa niya. Dapat po alam natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin para hindi tayo magkamali. Kasi kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, yun po ang dapat natin ginagawa. Kasi akala mo maganda yung ginawa mo, pero hindi pala yun ang gusto ng Panginoon. Kaya mali, pagdating doon, hindi dumating sa iyong pagpapala, hindi mo na nakain yung gusto mong kainin kasi hindi mo maluluto, wala yung tubig. Dapat po alam natin kung paano tayo sumunod sa Panginoon. Dapat po meron tayong yung pagsunod na talagang galing sa ating puso, ang pagsunod natin sa Panginoon para mapangalagaan natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yun po ang dapat. Napakahalaga po na alam natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. At ang sabi po sa Hebrew 10 verse 25, ang sabi po dyan, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yan po ang napakahalagang gawain na dapat natin ginagawa. Na tayo po ay narito sa oras ng pagtitipon, lalo tigit sa araw ng linggo, na huwag po natin kaliligtaan. Napakahalaga po yan na dapat yan ay kasama sa ating ginagawa para mapangalagaan natin ang relasyon natin sa Diyos at ang ating pananampalataya ay manatili pong malakas. Huwag natin kalimutan ang pagtitipon dahil dito po nagkakaroon tayo ng pag-aaral sa salita ng Panginoon para magawa natin ang kalooban ng Diyos na gustong ipagawa sa atin.
Alalahanin po natin ang mga araw na yan na gusto ng Panginoon natin pong magawa. At ang sabi po sa Malakay 3:10, yan po yung nagdadala sa atin ng pagpapala na gusto natin makamit. Sabi po dyan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Yan po yung isang napakahalagang susi na atin dapat nagagawa. Yan po yung nagdadala sa atin sa pinansyal natin pangailangan. Hindi po yan magkakamali. Sa pangailangan mo sa kapirahan, diyan ka magtiwala sa Panginoon. Ibibigay ng Diyos sa atin yan. Yung pangailangan natin. Ang pira po madaling hanapin pag sumunod tayo sa Panginoon. Meron pong favor ang Panginoon. Meron pong favor ang Panginoon na ibibigay na hindi po kayang ipaliwanag ng tao. Ibibigay po ng Panginoon yan. Gaya na nakwento ko sa inyo kanina, talagang dumidikit kahit sa tricycle yung pera para lang mapunta sa iyo. Hindi po yan magkukulang ng Panginoon pag tayo po ay sa Kanyang umaasa at yung pong Kanyang iniutos sa atin pong magagawa. Ibibigay at ibibigay po ng Diyos yan sa atin. Kaya sabi po niya sa 2 Corinto chapter 9 verse 7, sabi niya po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Alam po ninyo yung verse na yan, hindi po yan 10%. Yan po ay sobra sa 10%. Kasi tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Kung kinakailangan magbigay ng higit pa doon, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga ang sikreto ng pagpapala ay nasa pagbibigay po. Yan po yung mga bagay na dapat natin nagagawa sa ating buhay Kristiyano para mapanatili po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon at yung pagmamahal natin sa Diyos, yan po ay nakikita sa ating po mga ginagawa. Salamat sa Panginoon. Alam ko na tayong lahat ay mayroong biyaya mula sa Panginoon, pero kanya-kanya po tayo ng pagtanggap. Paano mo tatanggapin yung biyaya na binibigay ng Panginoon sa iyo? Dapat alam mo kung paano mo ito tatanggapin. Dapat magagawa natin yung gusto ng Panginoon para ang lahat po ay ating pong matanggap. Hindi po magkukulang ang kahit sino sa atin pag tayo po'y tapat sa Panginoon. Naranasan ko po yan na talagang lagi kong pinagmamalaki ang pagkabutihan ng Panginoon sa aming buhay. Wala kaming mga trabahong matitibay na trabaho, pero pinagpapala kami ng Panginoon. Ibinibigay ng Diyos ang aming pangailangan. Sa totoo lang, dito naman sa atin, hindi naman kami kumikita dito na sasabihin mo na sapat para sa aming pangailangan. Dito sa church. Actually, ako hindi kumukuha dito sa church. Pero hindi po nagkulang ang Panginoon. Pag ako po ay may kailangan, meron akong pupuntahan, meron akong biyahe, nagbibigay ang Diyos sa akin. May ginagamit ang Panginoon ng mga tao para ako ipagpalain. Na yung kahit bukas ako aalis, minsan ngayon dumarating yung pera na ibinibigay sa akin. Nagugulat si Pastora na amis, paano nangyayari ito? Ang Diyos po ay may pamamaraan na hindi natin kayang isipin at hindi natin kayang abutin kung paano binibigay ng Panginoon yung pagpapala sa kanyang mga anak. Sabi ko, Lord, walang imposible pag ikaw ang kasama. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ako'y masayang-masaya pag mayroong malalaking activity, malalaking gawain, kasi binibigay ng Panginoon. Kaya nga nung nakaraan, nagkapira ako, sabi ko, magbigay na ako ng 5K para yung 10K ko, 5 na lang. Pero, conforme, pag nagbigay pa lang nagbigay ang Panginoon sa akin, dudublihin ko ba yung gusto kong ibigay. Kasi alam ko doon yung pagpapala, doon tayo hatak ng pagpapala sa Panginoon sa ating pagbibigay sa Kanya, lalo tigit sa mga lingkod niya na ating pakakainin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang challenge ko lang po ngayong umaga, palagi po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Palagi po tayong manalangin. Ito po yung magdadala sa atin sa tagumpay. Kung ikaw ay nangangarap ng magandang buhay, sa Diyos ka na lumapit. Amen. Sa Diyos ka na tumikit. Dahil siya talaga ang magbibigay ng magandang buhay sa atin.
Kasi ang ating kalusugan, kaya niyang ayusin. Amen. Ang ating kabuhayan, kaya niyang ayusin. Ang ating pamilya, kaya niyang ayusin. Ang ating kapirahan, kaya niyang ayusin. Ano bang bagay na para sa atin, kaya pong ibigay ng Diyos. Kaya kung mga bagay na gusto mo, nakasaganaan, sa Diyos ka lang lumapit, at ito po ay makakapit mo. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa Panginoon na higit sa ating buhay. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay, at siya po ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo pray mo po at tayo manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaalaman upang ito'y aming maipamuhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord, pangalagaan mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming puso upang ito, Panginoon, hindi manakaw ng kaaway. Salamat po, Ama. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat, Pastor, sa napakagandang salita ng Diyos.